kapag sinabing stretching, ito po yung ginagamitan ng kamay, okay? Tapos, as in stretching, nakatake ng gano'n, ang dahan-dahan. Tapos, di ba, may nilalagay pa dyan mga pampadulas, mga titan gel. Nilalagyan nila, tapos i-stretch daw nila, parang kumbaga, binabatak-batak na konti. May mga studies, may mga sabi-sabi na gumagana daw sa kanila, pero may nagsasabi na hindi daw gumagana sa kanila. So, ano nga bang sinasabi? Nag-science. Sinasabi po kasi na kapag nag-stretch daw tayo, nag-i-induce tayo ng mga tinatawag na micro tear o mga maliliit na punit sa tissue ni Junjun. So kapag napunit daw yun, kinukumpara nila sa pag-gym. So, kasi pag nag-gym tayo, nag-weightlifting tayo, napupunit yung mga muscles, yung mga micro tears din ang nangyayari doon. Tapos syempre, tayo na sa gym, kumain ng maraming protein, ang nangyayari sa mga skeletal muscles, lumalaki sila. So dumadami sila and nag-enlarge. So yun din daw yung nangyayari sa pag-stretch si Junjun. Magagaling yung mga tears, tapos lalaki yung mga tissues doon kapag gumaling. And sinasabi pa nung iba, dapat maging consistent daw para ma-reach yung desired na sukat ni Junjun. Tapos meron din mga nabibili at yung mga nabibili mga devices dyan na kinakabit. Hindi ko alam kung meron pa. Di ba kayo natatakot? Kinakabit. Tapos yun na, siya na yung mag-stretch. Siya na yung maglalagay ng pressure na ilalagay doon kay Junjun. Kung kayo ay curious at gusto nyo subukan itong mga stretching na to, ito yung mga ligtas na paraan. Number 1, gagawin nyo lang kung kapag malambot or tulog si Junjun. Huwag nyo pong gagawin na nakatayo or sitting. Number 2, ititigil nyo po agad yung exercise o yung stretching kapag nakakaramdam kayo ng sakit. Number 3, gagawin nyo lang po ito once or twice a day. Huwag po ito sobra-sobra. So, paano ba yung specifically ginagawa? So, ito daw po yung steps. Una, buhatin ng ulo ni Junjun dito sa mahawakan. Siyempre, dapat malambot, bawal yung mabigat. Tapos, hihilahin mo siya dahan-dahan. Hila, stay mo lang dyan for 10 seconds. Tapos, after nun, ilingon mo naman daw sa kaliwa. 10 seconds ulit nakaganon. Tapos, sa kanan naman, 10 seconds ulit nakaganyan. Tapos, ulitin nyo lang po ito. Again, sabi ko kayo na once or twice a day lang for 5 minutes. Huwag kong lalagpas sa 5 minutes. So, ano po bang sinasabi ng studies? Non-invasive methods of lengthening back or fiction. Totoo o hindi totoo? So, sa kanilang conclusion, na may mga participants doon na gumamit ng mga machine na pang-stretch. Ginamit nila yun for 9 hours per day over the course of 3 months. And dun sa mga lalaki ngayon, nag-increase daw yung length nila for 1 week. Pero according sa 2013 study, ang title nito is Traction Therapy and Peyronie's Disease, a state-of-the-art review of the current literature. Sabi nila dito, use of traction found that these devices were most useful for correcting curvature or deformities like this. زفوكم الليلة أجسام عشتوها طول بعض لكن انتهت ليلة الموت For correcting curvature or deformities like Junjun. So ginamit nila to and na-figure out nila na hindi siya maganda pampahaba pero pampakorek yung mga baluktot na Junjun. And itong pinaka-recent na study 2016, title nito is Blank Traction Therapy for Peyronie's Disease. What's the evidence? Ang sabi sa study nito, wala daw negligible effect. So yung mga participants daw hindi para daw nagkaroon ng pagbabago ng sukat ni Junjun. Makikita natin iba-iba po yung sabi ng study. Pero ikaw doon, sa tingin mo. So ako personally sa tingin ko talaga, hindi yun gagana kasi kung i-relate natin dun sa skeletal muscles, ang pag-gym na nagkakaroon ng mga micro tears, mga maliliit na punit sa muscles and then lalaki yung muscles, oo, totoo nangyayari sa mga skeletal muscles. Pero kasi si Junjun, hindi po yan isang uri ng skeletal muscle. May muscle po dyan pero iba yung type na nandito sa braso, sa chest na talagang lumalaki. So kahit i-stretch natin yun, kahit lagyan natin ng mga micro tears, mga punit, hindi po yan basta-basta lalaki. Baka po masugatan lang kayo, magkaroon ka ng komplikasyon. Dok, ano po yung mga posibleng komplikasyon kapag ginawa namin ito ng mali? Since nag-induce tayo ng mga micro tears, ng mga maliliit na punit, then kay Junjun, meron po yung mga tinatawag natin mga connective tissues. Okay, may mga balot po yan, may mga matitigas na tissues dyan, may mga sensitive na areas dyan, lalo na po yung daanan ng ihi, okay, yung urethra na tinatawag, lahat po yan ay medyo, kumbaga, fragile. Madali po yan masugatan, lalo na kapag sobrang liit or mali tayo sa pagkakagrip ng ating Junjun. So, kapag yan ay nasugatan, nasira, yung mga
napapadiin ng sobrang tingin, ay baka magka-problema, matugatan, baka matulog na siya habang buhay. Isa to sa mga dreaded or kumbaga kinakataotang komplikasyon na pwede mangyari kay Junjun. Ito yung tinatawag na fracture. Akala natin yung fracture ay sa buto lang nangyayari din yan sa buto dito sa baba. So ito po ang itsura ng normal na Junjun sa ultrasound. So itong puti na to, yan po yung balot. Meron po kasi yung balot. Bukod sa pinakalabas, ginugupit pag kulay, meron pa yung balot na to. Dapat po walang butas dyan, dapat continuous yan, dapat wala po yung kumbaga discontinuity. Ngayon kapag po tayo nagkaroon ng trauma, okay, nabangga, aksidente, minsan kapag tayo ay nakikipag-contact na sobrang intense, tapos sobrang tayong-tayo talaga, si Junie, o kaya naman na sobrahan sa pagsasarili, yan yung mga cause. Pwede po mapunit itong balot na yan. So kapag napunit po yung balot na yan, ito yung itsura niya. Yan. Meron siyang discontinuity dito. Yan. Hindi na po tuloy. Ito yung puti kanina yun. Dito wala na yan. Kasi ito knowledge siya. Yan. Ito po yung puti dyan. May puti po talaga dyan. Pero dito wala. Kasi itong mga kulay pula-pula na to na yellow, mga dugo-dugo po yan. So, pwede po yan duguin. At syempre, delikado po itong emergency case. So, dapat tinatakbo na to agad sa hospital. Kasi oras po ang hinihintay dito. Oras yung bagay critical para maisalba si Junior. Next, ito, isa rin sa mga uso at pinopromote lalo na sa TikTok, sa Facebook at kung saan pang mga social media, yung mga kape, yung mga iniinom na pampalaki. Kaya sabi kasi nila, meron daw po hormone, meron po mga tinatawag na ng mga ginkgo biloba, mga royal jelly, mga herbal, na pwede daw makatulong sa paglaki ng sukat. Ang kaso lang po, kung napakaraming ingredients na nilalagay dyan, tapos minsan marami pang sugar na nilalagay sa kape. Siyempre dapat masarap, dapat matamis para bibili ng masa. Bukod sa hindi po nakakatulong, nakakasama pa sa kalusugan. Kasi yung mga ingredients na yan, baka po merong epekto sa atay, sa kidney, sa sugar, baka tumaas sa sobrang pagkakape. At kapag nagkaroon kayo ng diabetes, yung ina-expect nating lumaki at maging tayo, hindi baka lalong mahirapan, baka lalong bumagsak. Kasi kapag meron po tayong diabetes, na-affectan po ang hari ng mga lalaki. Next, yung mga iniipit na parang pinseng, yung mga cramps and drinks. Yan, ginagamit daw nila yan para ma-maintain yung pagtayo niya ng mas matagal. Saka nakaka-induce din daw siya. Well, totoo po, nakaka-lengthen po yan na oras ng pagtayo. Kasi ang nangyayari po dyan, since merong ipit dito, may ring sa baba, sa base, yun, hindi siya babalik agad sa puso. May saking dugo dyan. Again, ano po bang nagpapatigas, nagpapatayo, yung blood flow. So, kung maganda yung blood flow doon, malakas yung blood flow patayo sa dugo. Kaso lang, kapag napapasobra po, more than 30 minutes, pwede pong maapektuhan na yung mga tissues doon. Pwede, kumbaga magkaroon na ng congestion, sobrang dami ng dugo doon, hindi na makabalik. Masama rin po kasi kung hindi nakakabalik. Nakasisira na po yung mga tissues. Next, surgery or operasyon. Yan po sinusuportahan ko yan kasi yan talagang gumagana na talagang pagbabago yung sukat niya at itsura niya. Ang ginagawa po dito, naglalagay po sila ng mga implant or yung iba naman medyo inaayos pagkakakabit ni Junjun para humaba siya and para magbago and medyo kumapal yung kanyang appearance. Okay, so ito po ang itsura ng Junjun sa MRI. Imagine po ninyo, nakasilip kayo nandito yung view niyan. Ito yung isang may kwetan, pinaka-base, Junjun, yan, lahat yan, yung may arrow. Ito yung harapan ng patente yan. Yan. So ito may mga may puti-puti dyan, may mga tissues dyan. So ito yung unahan. So kapag inoperahan po tayo, may mga tissues po kasi dyan. Itong dalawang to, matigas po yan. Yan po yung pinaka-tumitigas. Itong gitna, hindi po yan tumitigas. Bakit? Kasi dyan po nakalagay yung urethra, yung daanan ng ihip. Okay? Kasi kapag tumigas din yan, ang tendency, may ipit po yung daanan ng ihip. So diba, yung dumasaan yung katas sa Jun. O pag naipit yun, hindi makakalabas yung katas kapag na sinister. So hindi po yan tumitigas. Malambot lang po yan. Kapag inoperahan po kayo, dito po yan ilalagay. Diyan sa dalawang tumitigas. Diyan po ilalagay yung mga implant. Makatulong sa pagbabago ng shape saka ng sukat. Ang problema lang po dito sa procedure to, meron laging mga disadvantages. Medyo kung may mabusisi po yan, mga specialista talaga gumagawa niyan. So magdahanda po tayo ng malaki-laking pera. And of course, sa mga insurance company, kung pinaplanan nyo na i-cover siya ng mga HMO, mga insurance, duda kung
natin na medyo mamamanda yung din ng ilang araw. And syempre, bawal muna magsalili habang nagpapakita. So, napakalaga naman komplikasyon yan. Tapos hindi pa proven yung mga studies. Eh, gusto ko talaga mabago ang sukat ng aking hari para mag-pleasure ko ng maganda-ganda. Ngayon, ito po yung mga natural ways. Of course, ayaw natin sumasot, ayaw natin masyadong maraming komplikasyon, ayaw natin yung hindi napatunayan sa mga studies. Ito ang mga matapusin ko po, mga natural ways and talagang gumagana. Siyempre, una-una dapat meron tayong regular exercise. Kung hindi man lalaki yung sukat ng yun, basta lang mabawasan po yung taba na nandito sa ating siya, ay lalaki po ang itsura niya. Kasi yung appearance niya yung general appearance niyo, kapag medyo kasi malaki yung tiyan, of course, yung hindi proportion tingnan, mas litaw yung tiyan bago yung kasi bago si Jude. So, imagine niyo, liliit, magiging flat, or kahit hindi flat, medyo lumit lang, mas nagiging kapansin-pansin yung itsura ni Jude. Of course, pangalawa, dapat piliin yung mga kinakain. Lagi po magkasama yan. Regular exercise and balance diet. Sa balance diet, iwan tayo sa mga, of course, mga mantika, mga high calories, processed food, tanggalin natin, bawasan natin para hindi tayo mag-gain ng sobrang daming weight at taba dito sa tiyan. Of course, pangatlo, yung pagpapagupit. Dapat gupitan natin mga buhok. Nagtatrim lang, okay na siguro yun. And mas again, mas lumilitaw po yung itsura. And of course, pinakamahalagang tip na sasabihin ko sa inyo, pagsilbihan o ibigay yung gusto o yung love language ng misis. Ang love language niya ay nagsisilbihan siya, pagluto nyo, maglinis kayo ng bahay. Kung gusto niya yung mga regalo, of course, bigyan nyo naman kahit mga simpleng regalo lang, kahit hindi mga masyadong mamahalin. Gusto nyo ng quality time with misis, i-date nyo, mag-spend ka ng time with her, para din napaparamdam mo ang iyong pagmamahal sa mas sincere na paraan. Maparamdam man kay misis yung pagmamahal mo sa kama, maparamdam mo rin sa mas sincere at mas sweet na paraan. Okay, shoutout muna tayo sa mga sumusunod kay Catherine Negdo. Tusin-tusin shoutout sa iyo. I always watch your videos. Thank you po. Kay Papa Ethan, parang pangpulutan ng iyong pangalan. Shoutout sa iyo from Macau. Shoutout kay Susan Velarde. I know, ang galing niyo po mag-advise. All from Japan. Salamat po. Kay user HH6. Shoutout from Japan din. Wow. Kay Missionary Vlog. Shoutout po. Kay Ivan Ken Loreto. Shoutout po sa inyo from Surigao del Norte. I love music. Shoutout po sa inyo kay Missing Joe, kay Olive Gutierrez, Mugi Wara 9949, kay Frankie Darlene. Shoutout po from Binangona, Bulacan. I definitely just so thank you, we. Shoutout po sa inyo. Comment po kayo kung ano yung gusto nyo pang